Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito pong Office of the Vice President na bumira ulit kay Yusek o dating DepEd, dating DepEd Yusek Glo Mercado. Alright? Yung naglabas ng ebidensya ng katiwalian. Alam niyo mga kapatid, yun palang pinagtatalunan pala nila rito, yung binabanggit po doon na procurement law. Ito pala yung tungkol doon sa have you ever heard negotiated procurement? May narinig na po ba kayong ganun? Negotiated procurement. Okay? So ito hong negotiated procurement, ito po yung DepEd Order number 005 series of 2020 dated April 21, 2020. Ang title po niyan, Delegation of Authority for Negotiated Procurement under Republic Act 11469 of the Bayanihan to Heal as One Act. Okay. So bakit po ba tayo nagkaroon ng ganyang klaseng batas? Unang-una, ang dahilan nga po nila, kapag sinunod natin yung procurement law, pag sinunod yung procurement law daw, ay masyado hong matagal, masyado hong mabagal, kumbaga makupad. Yun ang problema nun. Naalala nyo yun? Noong panahon ni dating Pangulong Duterte. So, kaya po, etong batas na yan, ito ang pinasa nila. Ayan o. Now, ba't ko to binanggit? Kasi ho, etong si Glo, lumilitaw kahapon, base sa statement niya, na siya po ay natanggal sa trabaho dahil po doon sa tinatawag nga na yung negotiated bidding. Di ba? Ang sinasabi doon kasi nito, ni Mercado, ay nilapitan siya ng isa sa mga opisyal, nakasama niya, at kanya naman pong advice ay sundin ang procurement law. Okay. Ngayon, pagkatapos daw nun, ang nangyari, siya ho ay ipinatawag, pinatawag daw po siya nitong isang attorney na yung kasama lagi ni Sara. Hindi po si Powa. Hindi si Powa. Alam ko, babae yung attorney na yon. So, pinatawag siya at yun na nga po, sa Office of the Vice President, yung babae na yon. Isipin mo, from DepEd si Mercado, pero yung nag-terminate sa kanya ay taga-Office of the Vice President. Kaya pala, recently, sinabi nitong mga kongresista natin, ang grupo ng Young Guns, kung di ako nagkakamali, na ang ating Vice President ay bumuo ng sariling bureaucracia. Kasi naman pala, kumbaga, mayroong overall staffing etong OVP na mayroong kapangyarihan doon sa mga taga-DepEd. Di ba? Dapat separate yan eh. Ngayon, yun pong ginawa ni VP Sara kahapon na pamumusit. Pinusit niya etong si Mercado na throughout the hearing, di ba? Bago siya napuno at ilabas ang katibayan ng sobre, ay she was actually shielding VP Sara. Di ba? Kahit na booking na ng mga mambabatas natin na mayroon talagang abutang nangyari. Nag-imbestiga na yung mga yan No? Ngayon, dahil nga sa termination na inabot niya, stress, syempre marami nagulat, yung mga reporter, tinatanong sila, ano nangyari? So tumakas siya, pumunta siya ng tinakasan yung mga reporter. Silang parang kinabukasan lang. 'Di ba? They flew to Guam para makaiwas. Lalo't pa-retire na siya Kaya nga sabi niya, kaysa mag-resign ako, umalis ako, effective today pa. Sabi niya, bakit hindi na lang yung ipa-retire na lang siya. Total, malapit naman na. Ngayon, ito po naman, ang ginawa ni VP nakikinig siya pala
At nung siguro, part na sinabi ni Glo na mayroong envelope, meron akong nasa akin ng envelope, eto na. Biglang nagkaroon ng press conference at 'di ba, binira na ito po ay na-terminate kasi meron itong dalawang kasalanan. At ito nga po naman ngayon, inilabas nila, ang sabi rito, mga kababayan, sa pagpapatuloy ng mga tangka na sirain ang pagkatao ko, nais ko sanang himukin ng ating mga mambabatas na itigil ang paggamit ng mga testigo na walang kredibilidad o di kaya ay questionable ang layunin. Okay. So bakit naman po questionable raw po yung layunin? Sabi rito, halimbawa nito ay si Gloria Mercado. Hinalimbawa pa no? Na tinanggal sa pwesto bilang USEC ng DepEd. At ngayon ay bahagi na ng political machinery laban sa akin. Nais ng Kongreso na paniwalaan ng mga Pilipino si Mercado at kalimutan na umamin itong masama ang kanyang loob nang mawala sa pwesto. Mga kapatid, sino ba naman ang papalakpak at magpapafiesta kapag ikaw ay na-terminate, 'di ba? Siyempre, maghihinayang ka sa trabaho mo, sa effort mo, lalo kung tingin mo wala kang kasalanan. So, siyempre sasama loob mo. Hello, common sense. At hindi naman po palagi na iyon ang magiging motibo para ikaw ay mag-destabilize, para ikaw ay manira. 'Di ba? And considering yung track record ng matanda, napaka soft-spoken, 'di ba? Tapos yung kanyang terminologies, hindi po siya drastic. She was able to to maintain her composure throughout the hearing until such time na pinusit siya ni Sara. Nag-press con at binato ng akusasyon. O di anong sabi niya? O sige po, isasubmit ko na yung envelope. Niisip ko nga baka kaya sunugin niya to kapag ka nakalusot siya sa Q&A nitong mga kongresista tapos para wala ng ebidensya, sunugin na lang niya para tigilan na siya. Kaya lang pinusit. So nilabas tuloy niya yung ebidensya niya. Handwritten pa. Tapos sabi pa nung, hindi ko napapangalanan yung ASEC, yung assistant secretary nagbibigay sa kanya nito. Tapos yung asawa pa pala noon ang sangkot sa pag-withdraw ng pera na magkano yung halaga noon, 'di ba? Ang pinag-uusapan naman po doon itong 112.5 million na ginamit po. Kung yung 125 million pesos naubos po ng 11 days, ito po 112.5 million pesos naubos po ng 3 araw sa Youth Leadership Summit. Kahit na sabihin pa natin 3,000 ang mga participants, palagay ko hindi mauubos yung 112.5 million pesos ng ganun-ganun lang. Grabe, di ba? Isa pa, ayun ba naman di ba? Ano ba naman ang kinalaman nun? Ang tanong, totoo ba talaga nangyari yung youth leadership na yan? Now, ito yung kanyang pahayag na naman ngayon ni VP. Humingi si Mercado raw ng 16 million mula sa isang pribadong kumpanya. Malinaw na ito ay labag sa batas. Yun yung sinasabi ko kagabi. 'Di ba? Hindi rin niya ito maaaring itanggi dahil may mga dokumento ito at pirmado niya mismo. Iginiit niya na mabigyan ng teaching item ang isang individual from Region 7 at ginawa niya itong EA sa DepEd Central Office. Makikita ang service record ng taong ito sa BH Rod ng DepEd. Alright, so ano ba yung BH Rod? Ito po, Bureau of Human Resource and Organizational Development. Diyan daw po makikita yung record niya. Ano to? Tanim ebidensya ba? Okay, now going back. Next tayo. Ito. Karagdagang dokumento tungkol sa mga asal ni Mercado sa DepEd. Okay. Minutes of Teacher Education Council meetings. Malinaw dito na sinadya ni Mercado na maantala ang appointment ng Executive Director ng TEC.
And then, maliban sa hinaharap na kaso ng ng korupsyon, kilala din si Mercado sa kanyang ugaling paninira sa mga kasamahan sa trabaho, kabilang na ng kapwa matataas na opisyal ng DepEd. Sa akin mismo ay sinubukan ni Mercado na siraan ang 3 opisyal ng DepEd. Gayunpaman, sana ay pag-isipan ng Kongreso na ang walang pakundangang pagtatampok ng mga testigo laban sa akin ay maaaring sumira sa buhay at kinabukasan ng mga pangkaraniwang empleyado sa DepEd at kanilang mga pamilya. Syukran. Okay. Apparently, wala po naman siyang inilagay na dokumento nag-search ako kanina eh. Mismo sa account nila ng Office of the Vice President at mismo ni Sara yung personal niya na may check. Wala po eh. So doon po ito sa FB page ng OVP ko nakuha. Wala. So ano ho yung bago rito? Ang bago rito, eto. Okay? Yan yung bago. So wala akong mapakita sa inyo. Wala kasi. Wala tayong nakuha. Now, teka. Uy! Lang yan. Tanggal ko pa. Okay. Balik ko lang yun. Tsaka isa pa. Ano ang mahihita pa roon nitong si Mercado? Tawag dito, 65 years old na siya. Matanda na. Diba? Although, nga pala kahapon, nabanggit niya, she had once cases sa ombudsman. Diba? Yun yata yung tinutukoy dito nila Sara. Alright, so magkakaalaman po yan kapag humarap yung mga taga-DepEd sa susunod na mga pagdinig o yung taga-OVP o taga-DepEd, whatever, di ba? At ipakita yung mga ebidensya nila na siya po ay may ginawang labag sa batas. Katulad na nga po nung paglabag sa isang Republic Act na kung saan bawal ang pinagbabawalan ng mga government officials, elected and appointed, na mag-solicit o manghingi. Okay? Now, wala talaga. Yan lang yung dokumento na available mula sa kanila. Alam niyo, para sa akin masyado hong kabado na talaga rito si VP Sara. Sapagkat ito po, pag hindi po nila ito nasagot ng maigi, ito ay sakto. Ito ho yung pinakamatibay para gamitin laban sa kanya diyan sa impeachment. Para kay Sara. Total, napakaingay niya tungkol sa impeachment. Di ba? So, yan yun. Pwedeng gamitin laban sa kanya yan. Kasi nakakapagtaka eh. Bakit bigla-bigla nagkaroon ng press con? Mas pinili na manood. Tapos mag-react sa social media rather than yung kanyang imaheng palaban, rather than, di ba, confronting, di ba? Straightforward, etong si Mercado doon pa sa Kongreso. O edi sana maganda on the spot na wala kaming ginagawang mali. Tama kami lahagi. O. Tapos questionin etong si di ba, si Mercado sa harapan ni Sara. Di ba? Bakit hindi niya ginagawa 'yon? Bakit sa social media nagngangal-ngal sila? Di ba? Sabi nga kung walang itinatago, bakit ayaw humarap? Ano naman ngayon? Ito lang yan ano naman ngayon kung hindi kayo paniwalaan ng tao sa tingin ninyo, hindi kayo papaniwalaan. Pero sigurado po ako, may mga maniniwala sa kanila. 'Di ba? May mga DDS pa naman kahit paano, kahit konti. Oh. Pero mahalaga po dito, mga kapatid, hindi yung magbilang ka kung ilan ang maniniwala sa inyo. Ang importante po dito is for the record ay naipagtanggol mo, nasagot mo, narinig ng taong bayan para sa kanilang pagsusuri ang iyong sagot sa akusasyon. 'Di ba? Hindi po tama na yung akusasyon, babatuhin ng kapwa akusasyon. Bago ninyo batuhin ang akusasyon, sagutin niyo muna. 'Di ba? Pasailalim muna kayo sa komite. Mag-take ng oath, syempre, tsaka sumagot. 'Di ba? Ba't ayaw sagutin? Sabi, itong si Sara parang tunay na may puso no? Pero yung tirada niya, lalo na kay PBBM, hindi naman pinatulan ay anong tawag niya doon? Hindi ba siya sumisira ng pagkatao ni PBBM, binabaliktad lahat? Correct, di ba?
Eto, ipakita niyo sa mga Duterte na wala silang maipapanalong kandidato. Sigurado mawawalan yabang ni Inday. Hindi natin kailangang ipakita, kailangan nating gawin. Di ba? Doon po talaga magwawala yan. Ay, nako. So, kalabanin ba naman ni Pusit ng administrasyon ng mga Marcos at loyalist supporters? Ayan, karma is real. Bulgar na ang kulimbat. Hindi, mabigat itong problema na to ng OVP. Pero again, isa na naman pagkakamali ito, dinagdagan na naman nila yung problema nila. Kasi nga kung babalikan lang natin yung dokumento nila kagabi, pakita ko lang uli sa inyo bago natin puntahan si SMR. Teka. Oops. Ito tingnan nyo yung dokumento na sinasabi nila. Okay? Tingnan nyo lang. Naka-letterhead. August 9, 2023. Okay? Ang dinidiscuss niya dito is the opportunity ni Mercado to discuss the project proposal. Okay? Para po sa facilitation ng issue reporting and concerns management system for over 1 million employees ng DepEd. So, kumbaga application ito. System yung kanilang pinag-uusapan dito. Para tipong ito yung project namin na sana nga magawa kasi ito yung problema namin, ganito yung mga reporting, ganyan. Tingin ko ganun hindi naman lahat-lahat ito mababasa namin. So, kung merong mga reporting dito, siguro meron ng mga tanong and then meron ng ready na sa system na magbabato ng sagot or magpo-provide ng article, yung mga ganun, di ba? Para user-friendly, kahit pa paano yung mga complaint nila, mga tanong nila, meron ng article pala na pwedeng mabasa. Tapos habang naghihintay ng reply coming from us, di ba? Ngayon, sabi niya rito, ito daw attachment daw po nito. Ito nga DepEd Gurus concept note. Okay, concept note. Tapos ito yung kanilang ebidensya na sinasabi na nag-solicit. Rito, ina-identify dito yung cost items and latest costs are as follows. Yan yung mga kailangan nila. And then, sponsorship. Binabanggit din dito na costs are clustered into bite sizes of easier sponsorship or for easier sponsorship. Diba? Kasi totoo po, possible naman na may mga mag-sponsor sa proyekto. Diba? Halimbawa, is para sa mga teachers, meron akong bagong kumpanya. Hindi pa ako ganun kakilala, pero capable akong gawin yung inyong trabaho na yung specification nyo. Sponsoran ko yan, pero kailangan nandun yung pangalan ng kumpanya ko. Kailangan nandun yung sticker namin. Diba? Wala hong masama doon. Ang pinagbawalan po ng batas, let me clarify this, yun pong tao. Yun pong humihinga, kumakain, tumatae, sumasahod, appointed or elected, sila po yung bawal mag-solicit or bawal tumanggap ng regalo. Na ang layunin ay para po makakuha ng pabor na desisyon sa kanila maybe in the future or anytime. Okay? Pagdating po sa mga entities, katulad ng gobyerno, yung mga proyekto nito, okay lang po may sponsor. Okay? Basta't hindi po magbibigay, basta't hindi po ang kapalit nito, magkakaroon sila ng malakihan pang proyekto mula sa gobyerno. Pagka ganun, mali na yon. Di ba? So kaya nga binabanggit rito, sponsorship. Ano ba yon? Sabi rito, for easier sponsorship, and also we are praying for and open to possibility that a single entity could sponsor the whole unit. Di ba? So ito yung mga kailangan nila. So baka naman sakali, meron pong i-handle na lang lahat itong buo, 16 million ng halaga, pero ang kapalit, yung advertisement namin, may kita lagi sa mga TV ng DepEd. O kaya naman, makikita sa mga items ninyo, di ba, yung pangalan namin. O kung ano yung mga materials na notebook or whatever, di ba? Sa mga classroom, yung ganun. No. Doon sa inyong computer system, yung application namin, di ba? Na ginagamit nyo, napopromote pa rin kami ron. And at the same time, sa FB page ng DepEd, bilang kami yung programmer ninyo, para maraming makuha kaming customer, pwede ho yung ganun. Yung mga makukuha naman nilang pangarap nila, hindi naman manggagaling na proyekto sa DepEd kung hindi po sa labas. Kaya nga, advertisement
Yun ang nakikita kong style dito. Yun naman ang sistema talaga. Di ba? Parang tanga lang. Tapos ano kasunod? Wala na. Ayan lang. So ito nga yung dokumento. So, ibang-iba. Tignan na lang ninyo po yung font type. No? Yung lettering. Times New Roman. Bakit pagdating dito, Arial? Di ba? Mismo yung papel magkaiba eh. Magkaiba. Di ba? Oh. Bakit hindi nag-produce ng electronic copy? Ay, electronic copy ng hard copy. 2023 lang yan, imposibleng wala. Oh, so nangyari po rito, nagkatarantahan sila kahapon. Uy, ilabas niyo yung issue. Bakit natin tinanggal yan? Ang sabi nito ni Mercado, kaya siya natanggal. Ang naaalala niya lamang po doon, yung pinayo niya kay Asek Monsayak na pag-usapan na lang ng mga bidders, anong suggestion niya tanong Monsayak ay pag-usapan ng mga bidders, kumbaga po negotiated, biding-bidingan. In my understanding, ganun. Pero ang payo naman nito, Yusek Monsayak, ay sundin ang procurement law. Sundin, follow the law, follow the rules. Yun ang kanyang sinuggest. Tapos doon, sabi niya, yun na, pinatawag na siya sa nung Solaika, ng attorney, at ng OVP, at yun na nga po, terminate siya. Di ba? Pero, kung maalala nyo lang din si Morales, ito po dapat yung ginawa ni Morales. Kung totoo ang akusasyon niya na meron po silang casing na ginanap at merong naglabas ng si Paul Dasa, naglabas ng kanyang sworn statement, di ba? At tinuturo si PBBM. Dapat may mga kopya rin siyang ganito kasi sensitive information yung mga yun eh. Tignan yung siglo, merong mga naitabi kagaya ng sobre. Nalaman na lamang pala nila ang laman ng 50 mil nang buksan yung sobre para sa pagdo-donate sa isang NGO. Kalahating milyon mahigit, mas 450,000 ang halaga nun. But she kept the envelopes which she submitted yesterday. Ay, tingin ko mas matibay po yun na ebidensya laban kay VP Sara o sa OVP. Now, in the case of OVP, dapat po dumalo kayo, 'di ba? Yung mga kagaya ng binabanggit din dun sa 112.5 million pesos na tinodas ng 3 araw. Binanggit dun kung sino yung dapat na sumagot doon. Dapat humarap yun, sumagot. 'Di ba? Explain niya yun. Siya yung nag-withdraw ng pera, yung mga ganun. Yun yung po yung portion kahapon na si Congressman Johnny Pimentel yung nag-handle. Okay? So, iwan muna natin ito.